Sa mapagpalang umaga po, mga kapatid. Kamusta po kayo? Pakibati naman po ang inyong katabi. Salamat kapatid at kasama kita ngayon. Tunay na mabuti ang Diyos sa bawat panahon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating dinadaanang serye tungkol sa iba't ibang kwento na nakapaloob sa aklat ng Henesis. Nitong nagdaang linggo lamang po, ay pinagbulayan natin ang tungkol sa buhay ni Noe. Isa sa pinakakilalang tao sa kasaysayan ng Biblia sa panahon ng Lumang Tipan. Napagbulayan natin si Noe ay namuhay kasama ng Diyos. At naunawaan natin ang paglakad na kasama ang Diyos ang babago ng ating pamumuhay sa ating mga pagpapahalaga at maging sa ating pag-iisip. Si Noe din ay namuhay sa pananalig sa Diyos. May mga bagay na ipinapagawa ang Diyos sa atin na tila imposible. Ngunit kung sa positibong paraan natin ito titingnan, iyon ay imbitasyon para laging magtiwala sa Kanya. At panghuli na lamang din nating si Noe ay mayroong ganap na pagsunod sa Diyos. Naunawaan nating hindi laging madali ang pagsunod. Ngunit ipinakita ni Noe ang kanyang pambihirang pagsunod kahit mahirap at hindi madali ang pinapagawa ng Diyos. Sa huli, naranasan niya ang pangako at pag-iingat ng Diyos. Ngayong umaga naman po, ay pagbubulayan natin ang sumunod na kwento sa Biblia matapos ang kwento ng baha at ang buhay ni Noe. Ito naman ay ang tore ng Babel. Makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 11, verses 1 hanggang 9. Genesis chapter 11, verses 1 hanggang 9, bilang ating teksto ngayong umaga. Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon nananirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, "Hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magugustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan." At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig, dahil sa ginawa ni Yahweh. Bago po tayo dumako at pagbulayan ng ating teksto, kapag narinig natin ang salitang kaaway ng Diyos, maaring isipin natin na ito ay para lamang sa mga taong masasama, may ginawang sobrang sama, mga taong hindi naniniwala sa Kanya, o yaong mga gumagawa ng kasamaan. Pero kung titingnan po natin sa ating binasang teksto, ang mga tao ay nagplano at nagkaisa lamang gumawa ng isang lunsod na may toreng abot sa langit. Wala naman silang ginawang kasuklam-suklam na bagay. Ngunit bakit ang ginawa nilang ito ay naging paglaban sa Diyos? Kaya kahit tayong mga nagsasabing naniniwala sa Diyos, ay maaaring maging kaaway niya. Hindi lamang sa paraan ng pakikitungo o pakikipag-usap natin sa Diyos, kundi maaaring sa paraan naman ng ating pamumuhay. Alam natin na ang Diyos ay mapagmahal, tapat at hindi nagbabago.
Kailan may hindi niya ninais na maging kaaway ang tao. Bagkus nga ang nais niya ay makasama pa tayo doon sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang tao'y sadyang sumusuway sa Diyos. Ang tao ang nagre-rebelde sa Diyos. Kaya naman dahil doon, ang tao'y naging likas na makasalanan. Ang nasa isip at puso ng tao ay pawang kasamaan. Sabi nga po sa Roma chapter 8 verse 7, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Katulad ng binasa natin sa ating teksto, ang mga tao'y nagplano ayon sa kanilang sariling gusto. Sa unang tingin, maganda naman ang ideya. Ano po? Sama-sama silang nagtutulungan at nagkakaisa. Walang naging problema sa pagtutulungan at pagkakaisa. Pero speaking of pagtutulungan at pagkakaisa, mayroong mali doon sa pagkakaisang iyon. Ano po ang mali? Malinaw na mali ang kanilang layunin. Hindi ito para luwalhatiin ang Diyos, kundi para ito sa kanilang sariling pangalan at kapurihan. Ang pagkakaisang iyon ay naging simbolo ng pagmamataas at pagsuway, kaya't pinigilan sila ng Diyos at ginulo ang kanilang wika. Kailan may hindi hahayaan ng Diyos na ang sino mang nilikha niya'y mangahas na agawin ang karangalan at kaluwalhatiang para lamang sa Kanya. Mga kapatid, hindi kinakailangan mayroon tayong hawak na armas para masabing kalaban tayo ng Diyos. Bagkus, sapat na ang isang pusong ayaw magpasakop, isipang puno ng mga makasariling plano at buhay na umiikot sa puro sarili. Kapag gano'n ang ating buhay, active man tayo sa church o hindi, totoong kinakalaban natin ang Diyos. Tayo nagiging mga kaaway ng Diyos. Kaya sa mensaheng ito, sama-sama nating susuriin kung kailan nga ba tayo nagiging kalaban ng Diyos. Sapagkat maaring hindi natin ito namamalayan, ngunit sa atin na pala mga pagpaplano, pangarap at mga desisyon, unti-unti na pala tayong lumalayo sa Kanya at nagiging kalabanan niya. Kailan natin nagiging kalaban ng Diyos? Una, kapag nagpaplano tayong hiwalay sa Kanya. Kapag nagpaplano tayo, hiwalay sa Kanya. Sa Genesis chapter 11 verses 3 to 4, ay ganito po ang sabi. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Sa talata ay mababasa nating nagkaisa ang mga tao na gumawa ng maraming tisa upang magtayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit. Malinaw ang plano. Nakakargado na sa kanilang isip yung kanilang gagawin. Sila'y nagplano at nagdesisyon ayon sa kanilang sariling gusto. Kung titingnan, parang hindi naman masama na magtayo ng isang tore. Ngunit sa pagtatayo nila ng tore, ang kanilang motibo ang masama. Nais nila ang kanilang sarili maitanyag at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ngunit kung babalikan natin, ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak nang siya'y basbasan nito, sabi ng Diyos sa Genesis chapter 9 verse 1, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. At sa Genesis chapter 9 verse 7, ay ganito din ang sabi, magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Malinaw po ang utos ng Diyos. Bago pa magtayo ang mga tao ng toreng abot sa langit,
Malinaw ang utos ng Diyos, ang manirahan ang tao sa buong daigdig. Ang laganapan ito ng lahat ng tao. Ngunit ang nais nila'y magsama-sama na lamang at huwag nang magkawatak-watak. Nakita po natin ang pagkakaiba mula sa plano at utos ng Diyos, mula sa planong ginawa ng mga tao. Hayag na hayag ang kanilang paglaban at pagsuway sa utos ng Diyos. Ang nais nila'y ang kanilang gusto ang masunod. Kaya sila'y nagplano at gumawa ayon sa kanilang nais. Ang pagpaplano na hiwalay sa Diyos ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Kaya sa tuwing pinangungunahan natin ang Diyos, mga kapatid, hindi lamang tayo nagkakasala, tinatanggalan natin ang Diyos ng trono sa ating buhay. Ito ay insulto sa kanyang pagka-Diyos, sapagkat siya lamang ang may karapatang mamuno at magtakda ng direksyon sa ating mga buhay. Siya lamang ang dapat na sinusunod, sapagkat siya ang lumikha sa atin. Wala tayong kakayanang i-operate ang ating sarili kung ano ang nais natin. Kaya't anumang pagpaplanong hiwalay sa Kanya ay paghihimagsik at maituturing na paglaban. Ang Tore ng Babel ay simbolo ng lahat ng planong itinayo ng tao nang walang gabay at pagsangguni sa Diyos. Mataas at maganda sa panlabas, ngunit walang pundasyong matatag, kaya't sa huli ay ginuho din ng Diyos. At hindi sila pinagtagumpay ng Diyos sa planong iyon. Ganito rin po ang mga plano natin sa buhay, mga kapatid. Kapag hindi natin siya isinasama, lahat ng ating mga plano at paggawa ay walang kabuluhan. Sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, John chapter 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kapag humiwalay tayo sa Diyos, magiging katulad nga tayo ng sangang nahiwalay sa puno. Maganda pa sa umpisa, ngunit kalaunay unti-unting natutuyo hanggang sa tuluyang mamatay. Ganyan kaseryoso ang Diyos sa ating buhay at sa mga pagpaplanong hindi kailanman siya ipinagsasali. Hindi lamang po ito kasalanan ng mga tao sa Babel noon. Ito ay kasalanang patuloy na umiiral at ginagawa pa rin hanggang ngayon. Sa trabaho, kapag nagpapasya tayo o gumagawa ng proyekto nang hindi humihingi ng gabay ng Diyos, ipinapakita lamang nito. Ipinapakita nating mas nagtitiwala tayo sa ating sariling lakas at talino. Sa relasyon, kapag pumapasok tayo sa isang ugnayan, batay lamang sa damdamin at hindi sa kanyang kalooban, sinasabi nating mas alam natin kung sino ang makabubuti para sa atin. Sa pamilya, kapag pinaplano natin ang kinabukasan ng hindi siya isinasama, iniisip natin kaya nating pangalagaan ang lahat nang wala siya. Maging sa ministry, kapag abala tayo sa paggawa, puro paglilingkod, pero wala naman ang presensya ng Diyos at pagsangguni sa Kanya, ito ay walang kabuluhan dahil ginagawa natin ang Kanyang gawain sa ating sariling paraan. At sa araw-araw na buhay, kapag gumigising tayo at nagdedesisyon ng hindi man lamang nananalangin, parang sinasabi natin, ay kaya ko namang harapin ang araw na ito na walang tulong ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating baliwalain ang Diyos. Ang pagpaplano ng hiwalay sa Kanya ay hindi maliit na kasalanan, kundi ito isang malaking kasalanan. Ito ay malaking paglaban at pagsuway sa Kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating pagsuway at paglaban sa Diyos, ang Diyos ay nananatiling mahabagin. Kung tayo ay magpapakumbaba lamang at aminin natin na madalas natin siyang pinangungunahan, handa siyang magpatawad at itama tayo. Kaya bago tayo mag-isip, magdesisyon, o gumawa ng anumang hakbang
at pangapagpaplano, lumuhod muna tayo sa Kanya at humingi ng Kanyang patnubay. Sabihin natin, Panginoon, ayokong mauna sa iyo. Ayokong magplano ng hiwalay sa iyo. Nais kong ikaw ang manguna sa lahat ng aking gagawin. Kapag siya ang nasa sentro ng ating mga pagpaplano, hindi man maging madali ang lahat, ngunit siguradong tiyak ang tagumpay. Sapagkat ang bawat plano at paggawa ng taong sinasamahan ng Diyos, kailanman ay hindi mabibigo. Pangalawa, kailan natin nagiging kalaban ang Diyos? Nagiging kalaban natin siya kapag naghahangad tayong matanyag. Kapag naghahangad tayong matanyag. Sa Genesis 11, verse 4, mapapansin natin sinabi ng mga tao, hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ang mga taong ito ay naghangad na sila ang maitanyag. Hindi po ba't malinaw sa kanilang binanggit ng kanilang mga labi? Ang ganitong hangarin ay bunga ng isang mapagmataas na puso at ang kayabangan na labis na kasuklam-suklam sa Diyos. Ang paghahangad na maging tanyag ay hindi isang inosenteng ambisyon. Ito ay tahasang pagrebelde sa Diyos. Bakit? Dahil inaangkin natin ang kalwalhatiang tanging sa Diyos lamang. Inaangkin natin yung katanyagan na dapat ang Diyos lamang ang matanyag. Kapag ang tao ay gustong makilala, maitaas at purihin, inilalagay niya ang sarili sa trono na dapat ay para sa Diyos lamang. Ang kayabangan po at pagmamataas ay ugat ng maraming kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay labis na nasusuklam dito. Sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 18. Kawikaan, chapter 16, verse 18. Ganito po ang sinabi. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan, at ang nagmamataas ay ibabagsak. Ibig sabihin, mga kapatid, anumang plano na itinayo natin para sa sariling karangalan ay tiyak na babagsak. Sa tuwing inaangkin natin ang papuri, ipinapakita lamang nito na ayaw nating kilalanin ang Diyos bilang tunay na pinagmulan ng kakayanan at tagumpay. Ang ganitong puso na labis na kinamumuhian ng Diyos. Ito ay paglaban sa kabanalan ng Diyos. Makikita natin sa halimbawa din ni Haring Nebuchadnezzar. Sa Daniel chapter 4, verse 30 to 37, nang ipinagyabang niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa kalwalhatian ng aking kadakilaan. Sa mga pahayag ng iyon, agad siyang pinarusahan ng Diyos dahil inaangkin niya ang katanyagan para lamang sa Diyos, ang kapurihan para lamang sa Diyos. At inaangkin niyang siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Ngunit ng mga oras na iyon, inalis sa kanya ang katinuan at pinatira siya kasama ng mga hayop. Hanggang sa panahon na makilala niya ang Diyos lamang ang tunay na kataas-taasan. Ganyan po kaseryoso ang Diyos sa pagharap sa mga nagmamataas. At sa Santiago chapter 4 verse 6 ay malinaw na nakasaad, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Hindi binabaliwala ng Diyos ang mga mapagmataas. Hindi na lamang hinahayaan ng Diyos na lapastanganin ang kanyang kadakilaan. Bagkus, ito'y kanyang sinasalungat at pinarurusahan. Ngunit malinaw sa kabilang banda na nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba.
Sa ating panahon ngayon, maraming tao ang uhaw sa katanyagan. Sa politika man, sa social media, sa trabaho, at iba pa. Ang iba'y nagpapakita ng kabutihan, hindi upang parangalan ang Diyos, kundi upang mapansin ng tao. Ngunit sa ganitong hangarin, ang sentro na ay ang sarili at hindi na ang Diyos. Ang napapasalamatan ay ang sarili at hindi ang Diyos. Kapag ginugusto nating mapuri, makilala o itanyag ang ating pangalan, inaalis natin sa Diyos ang papuri at kalwalhatian na dapat ay sa Kanya lamang. At ito ay isang uri ng kalapastanganan sa Kanya. Ang sino mang itinataas ang sarili ay tiyak na ibabagsak ng Diyos. Ang pagnanais na maging tanyag ay hindi kailanman magbubunga ng mabuti, bagkus ay kabiguan at kapahamakan. Sa Gawa chapter 12 verse 21 to 23, Gawa chapter 12 verse 21 to 23, ay makikita natin ang isang nakakatakot na halimbawa sa buhay ni Haring Herodes. Isang araw, nagsuot siya ng maringal na kasuotan at nagsalita sa harap ng maraming tao. Nabighani ang mga nakikinig sa kanya at sumigaw. Ito ay tinig ng isang Diyos at hindi ng tao. Sa halip na tanggihan ni Haring Herodes ito at ibalik ang papuri sa Diyos, tinanggap niya ang parangal para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ipinakita ng Diyos na siya lamang ang karapat-dapat parangalan. Sabi ng kasulatan, agad siyang hinampas ng anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang karangalang para sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at namatay. Isipin natin iyon, mga kapatid. Isang hari na makapangyarihan, kinakakatakutan, at iginagalang ng marami, ay agad na pinagbagsak ng Diyos sa harap ng lahat. Ang kanyang kamatayan ay kakilakilabot. Kinain siya ng mga uod habang buhay pa siya. Ipinapakita lamang ng Diyos na walang sino man ang maaaring umagaw ng kalwalhatiang para lamang sa Kanya. Kahit pa siya isang hari o presidente, o sino mang naiisip nating kilalang tao sa lipunan, walang makapapantay o maaaring umagaw sa kalwalhatiang para lamang sa Kanya. Ang nangyari kay Herodes ay paalala na ang Diyos ay hindi natin dapat maliitin. Hindi natin dapat inaagaw ang anumang karangalan at kapurihan na dapat ay sa Kanya lamang. Nalalaman ng Diyos kung ano ang tunay na laman ng ating mga puso. Kung minsan, kapag pinupuri tayo ng iba, madalas nating naririnig ay ang husay-husay mo namang umawit o tumugtog. Napakaganda naman ng iyong mensahe, kapatid. Ay, ang talino mo talaga. At pumapalakpak naman ang ating mga tainga sa tuwa. Na para bang dahil nga sa ating sariling husay at galing iyon. Ngunit alalahanin natin ang lahat ng kaloob na mayroon tayo ay galing sa Diyos. At siya lamang ang dapat na papurihan, pasalamatan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya ang dapat na maging tamang tugon natin ay sa Diyos ang papuri. Palagi nating ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pagkilala, sapagkat siya ang pinakamataas sa lahat. Huwag nating hangarin na tayo ang matanyag, na tayo ang pinupuri ng mga tao. Dahil sa sandaling inangkin natin at angkinin natin ang anumang papuri na dapat ay sa Diyos, kinakalaban natin siya. Tayo nagiging mga kaaway niya. Sa halip, ang Diyos lamang ang dapat maparangalan sa lahat ng ating ginagawa. Kapag itinataas natin siya at hindi ang ating sarili, doon natin tunay na nakikilala kung sino siya sa ating mga buhay. Sapagkat sa huli, gaya ng sinasabi sa Roma chapter 11, verse 36, ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya,
at para sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Pangatlo po at panghuli, kung kailan natin nagiging kalaban ang Diyos. Ano nga po ang una? Kapag nagpaplano tayong hiwalay sa Kanya. Pangalawa, kapag naghahangad tayong matanyag. At pangatlo, kapag sinusunod natin ang ating sariling kalooban. Sa Genesis chapter 11, verses 5 to 6, ay ganito po ang sabi, "Bumaba nga si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao." Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magugustuhan." Ang sabi sa talata, bumaba nga si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Ang Diyos mismo ang bumaba sa lupa upang tingnan kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. At sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa lamang ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Batid ng Diyos kung ano pa ang mga binabalak nilang gawin. Bago pa itayo ang tore, alam na ng Diyos na mangyayari iyon. At alam niyang pawang pansariling kagustuhan ang gagawin ng mga taong iyon. Pagsuway at paglaban sa Kanya. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para sa kanilang sarili. Tunay na napaka-corrupt ng puso ng tao. Ang palaging sinusunod ay ang sariling gusto. Hindi man lang magawang sundin ang Diyos. Ang palaging nais ay ang sumuway at magrebelde sa Diyos. Kapag pinipili nating sundin ang ating sariling kagustuhan, sa halip na ang kalooban ng Diyos, para bang sinasabi natin na mas marunong pa tayo kaysa sa Diyos. Ang ganitong puso ay isang pusong rebelyon, katulad ng puso ni Adan at ni Eva, na sumunod sa sarili nilang kagustuhan kaysa sa utos ng Diyos. Kaya sa tuwing sinusunod natin ang ating sariling kalooban, inaalisan natin ng posisyon ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin talaga siya ginagawang Panginoon at Hari ng ating mga buhay. Nakita ng Diyos sa pagtatayo ng Tore ng Babel na kung hahayaan niyang magpatuloy ang mga tao sa kanilang sariling plano, lalo lamang silang magpapakasama at ang purong maiisip na lamang nila ay puro sa sarili nilang kalooban. Kaya't hinadlangan iyon ng Diyos dahil ayaw niya na ang kanyang mga nilikha ay magpakasama na lamang, na ang kanilang maisip ay puro sa sarili na lamang. Ang nais ng Diyos ay sila'y magpasakop at maging masunurin sa Kanya. Tulad ng isang mabuting ama na pinipigilan ang anak sa paggawa ng makakasama sa Kanya. Gayon din po ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya hahayaan na sundin natin ang ating sariling kalooban. Sapagkat nababatid niya na kapag patuloy tayong lumalakad sa sariling kagustuhan, ang dulo niyo'y kapahamakan. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, ganito po ang sabi, may daang matuwid sa paningin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Madalas akala natin tama ang ating mga desisyon, ang ating mga sariling ninanais dahil maganda ang intensyon o maayos sa paningin ng tao. Pero kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak na hahantong ito sa kabiguan at kapahamakan. At ayon din po sa Jeremias chapter 17, verse 9. Jeremias chapter 17, verse 9. Ang puso ng tao ay mandaraya,
kaysa sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling nating damdamin o pag-iisip, sapagkat ang ating puso ay marupok, madaya, at madaling mailigaw. Kung sariling kalooban lamang ang ating sinusunod, malaki ang posibilidad na tayo ay mapalayo sa Diyos kahit paakala natin ay tama ang ating mga ginagawa. Kaya bago tayo magdesisyon, magplano o kumilos, kailangan muna nating itanong, ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ay gusto ng Diyos? Ito ba ang nais ng Diyos o kagustuhan ko lamang? Dahil kapag tayo ay kumilos nang hindi nakasandig sa kanyang pamamatnubay, inilalagay lamang natin ang ating sarili sa panganib at kalaunay maging kalaban mismo tayo ng Diyos. Sinasabi ng Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tanging sa pagpapasakop sa Diyos at sa pagbabago ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang salita, doon lamang natin mauunawaan kung ano ba ang tunay na mabuti. Ngunit kapag hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, sa halip ay ginugusto natin ang ating sariling kalooban, doon natin nagiging kalaban ang Diyos. Ang pagsunod sa sariling kalooban ay nagtutulak sa atin palayo sa Diyos. Ngunit ang pagpapasakop sa Kanyang kalooban ay naglalapit sa atin sa Kanyang puso. Sa praktikal na aspeto, dapat nating isabuhay ang mga prinsipyong ito araw-araw. Sa paggawa ng desisyon, huwag agad basta magtiwala sa sariling pag-iisip o damdamin. Ipanalangin muna sa Diyos ang bawat hakbang at hingin ang Kanyang gabay. Kung may maganda kang plano o pangarap, huwag agad kumilos. Alamin muna kung ito ay ayon sa Kanyang kalooban. Kapag tila may mga hadlang sa iyong mga plano, huwag agad magreklamo. Sapagkat maaaring iyon ay paraan ng Diyos upang pigilan ka sa isang bagay na makasasama sa iyo. Ang mga hadlang ay madalas na anyo ng Kanyang mabuting kalooban. Kung malaman mo namang mali ang iyong tinatahak, huwag kang magmatigas, kapatid. Humingi ka ng tawad at bumalik ka agad. Sunsunin mo ang tamang daan sa pamamatnubay ng Banal na Espiritu, sapagkat ang Diyos ay mahabagin sa mga mapagpakumbaba. At higit sa lahat, gawin nating ugali araw-araw na ipanalangin, Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo po ang siyang mangyayari. Sa huli, nagiging kalaban lamang natin ang Diyos kapag sinusunod natin ang ating sariling kalooban, sapagkat inaagaw natin ang Kanyang otoridad sa ating buhay. Ngunit kapag isinuko natin ang ating mga plano at hinayaang Siya ang manguna, nagiging kakampi natin ang Diyos. Ang tunay na karunungan at tagumpay ay hindi nakikita sa pagsunod sa sariling iniisip, kundi sa ganap na pagpapasakop sa kalooban niya, sapagkat ang kanyang mga plano ay laging mas dakila, mas maganda, at mas tiyak kaysa sa atin. Amen? Sa akin pong pagtatapos, nakita natin sa kwento ng Tore ng Babel na ang tao ay nagiging kaaway ng Diyos kapag siya ay nagpaplano ng hiwalay sa Kanya, naghahangad ng sariling karangalan, at pinipilit ang sariling kalooban sa halip na sa Diyos. Ang ganitong mga kilos ay hindi basta pagkakamali lamang. Ito ay malinaw na larawan ng paghihimagsik laban sa Diyos. Kapag inilalayo natin ang ating sarili sa Kanyang pamumuno, ipinapakita natin na mas pinipili nating mamuno sa ating sariling buhay
kaysa magpasakop sa Kanya. At sa ganitong paraan, mga kapatid, nagiging kalaban natin ang Diyos mismo sapagkat hindi niya maaaring paboran ang mga pusong mapagmataas at mapaghimagsik. Sabi nga po sa Santiago chapter 4, verse 4b hanggang 10, at dito po ako magwawakas sa talatang ito. Santiago chapter 4, verse 4b hanggang 10, sinabi niya, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't ang sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ngunit higit na dakila ang biyayang ibinibigay niya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at tatakas siya sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang mga salitang ito ni Santiago ay isang matinding paalala at babala. Ipinapakita nito na sa tuwing tayo ay bumabaling sa mga bagay ng mundong ito, kapangyarihan, kasikatan, sariling kagustuhan, o kalayaan na hiwalay sa Diyos, ipinapahayag lamang nitong ayaw na nating mamuhay bilang mga kaibigan ng Diyos, kundi bilang kaibigan na ng sanlibutan. Ngunit malinaw ang sabi ng kasulatan, mga kapatid, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away naman sa Diyos. Ibig sabihin, kung mas nasusunod sa atin ang sistema, kaisipan, at kalakaran ng mundong ito kaysa sa kalooban ng Diyos, itinuturing niya tayong kakampi ng kanyang kaaway. At walang mas masahol pa kaysa sa kalagayang iyon, ang mismong Diyos na dapat nating kapiling ay siya mismong na ating nakakalaban. Subalit kapatid, hindi dito nagtatapos ang mensahe. Sa gitna ng bigat ng katotohanan ito, makikita rin natin sa parehong talata ang pag-ibig at habag ng Diyos. Sinabi ni Santiago, ngunit higit na dakila ang biyayang ibinibigay niya. Kahit gaano pa kalayo ang nilakad natin sa ating sariling kagustuhan, mas malaki pa rin ang biyayang handang ibuhos ng Diyos upang tayo ay patawarin at ibalik sa Kanya. Ngunit ang biyayang ito hindi binibigay sa mga mapagmataas. Ito ay binibigay lamang sa mga handang magpakumbaba. Kaya tinatawag tayo ng Diyos. Sabi niya, pasakop kayo sa Diyos. Hindi niya sinabing subukan ninyo, kundi pasakop. Ito ay utos ng pagsusuko ng lahat sa ating buhay, ang pagtatanggal ng anumang yabang, katigasan ng ulo, o pagkukunwari, at sinundan pa niya, labanan ninyo ang dyablo, at tatakas siya sa inyo. Kapag ang isang tao ay tunay na nagpapasakop sa Diyos, hindi siya alipin ng tukso ng kasalanan. Kapangyarihan ng Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa kasamaan. At isang napakagandang pangako ang kasunod, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Napakasarap isipin na sa tuwing humahakbang tayo pabalik sa Diyos, marami man na tayo nagawang pagkakamali sa nakaraan, higit na malaking hakbang ang kanyang ginagawa patungo sa atin. Hindi siya Diyos na malupit o malayo. Siya ay Diyos na mahabagin. Laging handang tanggapin ang sino mang nagbabalik loob ng may pusong nagsisisi. Kaya't sinabi pa ni Santiago, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Pakabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga nagdadalawang isip. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Dito natin makikita ang kabigatan at kagandahan ng mensahe. Kapag tayo nananatiling mapagmataas, nilalabanan tayo ng Diyos.
Ngunit kapag tayo nagpapakumbaba, siya mismo ang magtataas sa atin. At kapag sinusunod naman natin ang ating sariling kalooban, ay tiyak na babagsak tayo. Ngunit kapag isinuko natin ang ating sarili sa kanyang kalooban, tayo naman ay kanyang itataas, paparangalan, at pagpapalain. Kaya mga kapatid, ang pagpili ay malinaw. Mamuhay bilang kaaway ng Diyos, kalaban ng Diyos, sa pamamagitan ng ating sariling kagustuhan, o mamuhay bilang kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop. Kung pipiliin natin ang higit na mainam, mararanasan natin hindi lamang ang kapayapaan, kundi ang tunay na pagkakaisa, tagumpay at pagpapalang nagmumula lamang sa Kanya. Pagpalain po tayo ng salita ng Diyos.